nagawa yung SunWest, mga bossing. Contractors na naka-corner ng mga flood control projects mula 2022 hanggang 2025. Nauna nang sinabi ni Ko na nag-divest na siya ng investment sa SunWest mula nang maging mambabatas noong 2019. Si Vice President Sara Duterte may hirit kung paano maibabalik sa... No, pakinggan nyo ang ating Vice Presidente kung ano po ang kanyang sasabihin para maibalik daw po si Saldico. bansa si Ko. Ang Office of the President, involved sila sa kidnapping. Yan naman. Kaya ayaw mapayagan yung interim release ni dating Pangulong Duterte, kaya ayaw payagan yung paglipat sa ibang bansa ni dating Pangulong Duterte. Paulit-ulit ho sila doon sa kidnapping eh. Nasita na ho sila dyan, mga kababayan. Ano sabi? Bakit daw magja-jailbreak pa? Jailbreak daw ho yung ICC. Tapos paulit-ulit na kidnapping yung sinasabi. Meron po bang kinidnap na sandamakmak ang alagad ng batas na nakapaligid ho? Wala pa. First time ko lang yung makakita. At sila lang ho yung nagsasabi. Diba, Sir Chris Angel? Oh. Ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit ngayon nawala si Saldico at aalis si Martin Romualdez, hindi man lang nila magawa na kidnapin si Martin Kidnapin sila? si Saldico doon sa Amerika at ibalik? Sandali, madam naman. Medyo konting pines naman po sa mga pipiliin at gagamitin na mga kataga o mga words ho. Vice Presidente po tayo. Kaya po nasasabi po ni Atty. Claire Castro, utak kriminal. Talaga naman ho mga kababayan. Ang mga nakakaisip lang po ng mga ganon, mga utak kriminal ho, mga bossing. Kidnapin, hindi ba pwede? Baka pwede nating ihiling na ipauwi si Saldico sa gobyerno ng Estados Unidos kasi may kailangang harapin dito sa Pilipinas. Hindi po ba pwedeng ganon? Lalo na po kayo ay Vice Presidente at tandaan nyo po, meron kayong kaibigan, wanted sa Pilipinas. Hinahabol ng batas sa Pilipinas. Wala pong iba kung hindi po si Roque. No? At talagang hayagan, binabalandran nyo pa ho na talagang nakakasama nyo itong sila Roque. Di ba mga kababayan? Grabe, sobra ang pagbalandra nila eh. Nakasakasama nila si Harry Roque ho, mga bossing. Di ba? Oh, yun yata ang dapat mismong pauwiin. Yung kalagkaran na hindi si Saldico. Saldico talaga i-request. Saldico, kailangan investigahan to talaga. Pero wag namang kidnapan naman po. Pumili naman po kayo. O hindi lang siguro sanay ang Vice Presidente sa mga sa mga salitang Tagalog. Kaya siguro akala niya yung kidnap okay ho, di ba? Dito sa atin sa Pilipinas at hindi man lang nila magawa na ikulong si Martin Romualdez diyan sa detention unit ng House. Madam, paano mo ikukulong? Ayan, miski yung Diskaya, ano sinabi niya? Wala silang rekta na transaksyon kay Martin Romualdez. Lahat ng mga bata ninyo, lahat ng mga vloggers na sumusuporta sa inyo, ano sabi? Si Martin Romualdez, ganito, ganyan, namimigay, namumudmud ng pera doon sa mga kongresista para iboto ang nai-impeach si Sara Duterte. Wala naman pong napatunayan doon. Madam, paano naman po tayo magkukulong ng isang tao? Di ba? Pang-tatak Duterte lang po yun. No? Yung walang due process, pang Duterte lang po yun. Di ba, Ma'am Cheche Boreche? Yung ginagawa ni Sara, lalong nadidiin si Digong. Kaya nga ho eh. Sabi ni Lisel Langreo, kung another ang pag-ugali na nakita sa magsalita na lumalabas sa bunganga ni Sara pa naman sana. Ano daw? Nalito ako. Kung another ang pag-uugali nakita, nahiluho ako, Ma'am Lisel Langreo. Tuloy na natin si Vice Presidente. House of Representatives, wala. Dahil wala silang sinseridad, pinapakita lang nila sa mga tao na kunwari, meron silang ginagawa. Tino na rin ni Vice President Duterte kung bakit ngayon lang anya kumilos si Pangulong Bongbong Marcos.
Bakit ngayon lang daw ho kumilo si Pangulong Bongbong Marcos sa pagharap po dito sa mga sinasabing ghost project, mga kababayan? Aaralin, iisiping maigi, bago maglabas ng mga pangalan, kailangan siguraduhin na itong mga pangalan na yon, no, mahirap makasira ng pangalan. Hindi ho kagaya doon to nung panahon ng dating Pangulo. O maisipan, o sige, naglabas tayo nung napakalaki na ano yon, Manila paper yata yung tawag doon. May mga pangalan pa ho. Ano, sablay din ho. Sa ngayon ho, iginagalang ang karapatang pantao. Hindi po bara-bara ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, Madam Vice President. Gayong noong isang taon pa niya umano sinabing may nangyayaring hokus-pokus sa budget. Question din Yung tatay niya nga. Di ba? Kaya ho naglabas si Atty. Claire, may ebidensya ako, tatay mo sinasabi, may mga alam at kung merong may corruption din. Di ba? Mga kababayan, bakit yun? Walang pagkilos, walang paggalaw, walang ginawa. Eto kay Pangulong Bongbong Marcos. Mismo si Pangulong Bongbong Marcos ang umiikot ho, mga kababayan. Mismo si Pangulo, ayan ho, kung makikita nyo yung litrato. Siya mismo ang pumupunta doon sa mga lugar na sinasabi na may mga ghost flood control, sa may mga ghost project din ho. Di ba? Sabi ni Richard Cruz, mga kupal, magkamuka kayo ng BP. Wala nang magaling na naupong presidente sa mga mata ninyo. Kung kayo rin lang ang bit-bit ang uupo, mas maganda pang wala ng presidente. BP, walang wenta daw. Mga comment, sabi ni Richard Cruz. Tuloy. niya ang sinseridad ng Malacanang sa paghabol sa mga nasa likod ng anomalya. Kasi tinuro na, pinangalanan na, hindi lang ako ang nagsabi, Zaldico at Martin Romualdez. Si Zaldico, hinayaan nilang umalis. Nakasibat po yun o nakapunta po agad ng Estados Unidos yun bago talagang pumutok yung pangalan niya, Madam. At ito, paano mo sasabihin niya yun sa mamamayang Pilipino na kinukonsinte ni Bongbong Marcos yan? Kung mismo sila ho ang nagsasabi, harapin, umuwi ng Pilipinas. Di ba? Di ho kagaya ng mga Duterte, wala, puro ganito lang. At hindi naman po pwede, mga boss chipa mo, sir, na kapag ka napangalanan, kulong na agad. Pag napangalanan, kasuhan na agad. Hindi naman, dehins naman po edewup yun. O hindi naman po pwede yun, mga bossing. Kailangan naman due process yan. Makakawawa naman po si Joel Villanueva. Makakawawa naman po si Bush Jinggoy. Kapag ka sinabi nyo, sinabi ko, Jinggoy at si Bush Joel, yan, sangkot sa mga ghost project. Kulong agad. Ganun po ba? Kawawa naman po. Kailangan marinig ng mamamayang Pilipino o makapag-explain po sila, Madam BP. Sabi ko nga ho sa inyo yung ganyan hong estilo, pang DDS po, yung walang due process, yung isang araw lang, kulong na daw agad. Hindi ho pwede yun sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos dahil po ginagalang ang karapatang pantao. Sabi ni Moises Banalo, walang ginawa ang tatay mo, Inday Sara. Lustay, 125 million ninakaw mo. Isa uli dapat sa'yo makulong ka na. Sabi ho yan, Madam BP, ni Moises Banalo. Sabi ni Cheche Boreche, si Duque nga daming reklamo sa kanya, di inalis ng tatay. Wala ho, di ba? Walang mga nangyaring ganyan sibakan. Ang bansa. Si Martin Romualdez, hinayaan nilang mag-resign. Nag-resign naman na, so tapos na ang usapan. Madam BP, kayo nga ho. Di ba? Completos recados, yung mga ebidensya with matching mga testigo laban po sa inyo, Madam BP. Di ba? Pero dismiss ang sagot nyo. Hanggang ngayon po, hindi nyo napapangatwiranan kung nilustay nyo yung pera o pondo ng bayan, Madam BP. Di ho ba? Pinalagan ito ng Malacanang sabay buwelta sa bise. At ang payo niya is pakidnap si Zaldico. Another thing, it's illegal. So ganun.
Bakit kaya? Hindi ba sila marunong umisip ng mga word, mga letra, mga salita na yung hindi pang illegal, hindi yung pang kriminal, yung maayos, disente. 'Di ba? Panalo na sana eh. Okay, pauwiin natin. Okay na sana. Pauwiin natin si Saldico. Pero hindi, bumanat pa. Ang banat pa ho, mga kababayan, is ano daw? Kidnapan. Ba magbibigay Alam niyo ho, mga kababayan, yung salitang kidnap ho, tingin ko magagamit ho nila yan sa buwan ng Oktubre. Bakit? Buwan ng Oktubre ho, mga kababayan. Medyo malapit-lapit po kay Bato de la Rosa yun. Kayo na lang magsabi kung bakit ko nasabi na gagamitin ulit nila yan kay Bato de la Rosa sa buwan ng Oktubre, ha? ng suggestion ang isang vice-presidente gumawa ng illegal? Delikado yan. Unang-una, Tapos maririnig ng mga kapwa natin Pilipino, ano? Maririnig ng mga kapwa natin Pilipino, oh, ganito, ganyan. Kapag merong hindi sumasagot at hindi umuwi ng Pilipinas at kailangan pauwiin, kidnapin natin. Okay po sa amin yun. Bakit? Hindi, parang legal po sa amin, sa Pilipinas. So, bakit po nasabi? Yun po, ganun po yung mga ganun po yung mga suggestion ng aming vice-presidente. Kapag meron pong mga hindi sumasagot, tumatakas at kidnapin daw po. Naloko na. Nalason pa ang isip ng mamamayang Pilipino. dapat hindi maging mapagpanggap at hindi dapat nagmamalinis. Tandaan natin ang Pangulo, siya ang nagsimula ng pag-iimbestiga na ito. Ano? Di ba? Galing sa Pangulo, ang Pangulo ang nagsiwalat, 15 construction company nangunguna doon sa mga pinagbibigyan ng limpak-limpak na mga proyekto galing sa gobyerno. Di ba sa Pangulo lahat nagsimula? Sinundan nila dating senador na ngayon po ay senador Panfilo Lacson, mga bossing.